World Mission Report. Ibanghelyong Makapanindig Balahibo, India. Ang advertising executive ay nakaramdam panindig balahibo sa kanyang mga braso habang ang sunod-sunod na mga gandang musika ay parang mabangong halimuyak na pumapasok sa kanyang opisina. Hindi yun ang unang pagkakataon na kanyang marinig ang ganong musika, samantalang siya ay nasa mesa ng kanyang opisina sa advertising agency na kanyang pinagtatakbo sa Bengaluru, India. Hindi rin iyon ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng paninindig ng balahibo sa kanyang mga braso dahil sa musikang kanyang naririnig. Ngunit sa oras na ito, siya hindi mapakali sa pagkakaupo. Si Shakuntala ay pumunta sa bintana ng kanyang opisina na nasa second floor upang tingnan kung ano ang nangyayari. Siya ay walang makita mga tao na pumapasok o lumalabas ng gusali na nasa kabilang karsada. Siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa gusali. Tiningnan niya ang kanyang mga braso kung bakit siya ay pinanindigan ng balahibo. Isang malakas na pagnanais na nagtulak sa kanya upang puntahan ang gusali sa kabilang kalsada at tingnan kung ano ang talagang nangyayari. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang opisina at ng gusali papunta sa kabilang kalsada. Siya ay asiwang pumasok sa gusali sapagkat wala siyang kakilala roon. Napakaraan siya ay lumakad papuntang entrance. "Maaari ba akong pumasok at makinig kung ano ang inyong ginagawa?" Kanyang tinanong ang isang nakatayo sa entrance. "Pasok at maupo," ang may kabaitang sabi ng lalaki. Si Shakuntala ay naupo at sinimula ng pakikinig. Ang choir ay hindi na umahawit sa saliw kasabay ng organ, kundi isang lalaki ang umawit ng akapela. Nang matapos ang lalaki, lakas loob na nilapitan siya ni Shakuntala. "Nasaan ang organ?" tanong niya. "Nasaan ang mga awit ng pagtindig ng aking balahibo?" Ang lalaki ay nagulat. Si Shakuntala ay nagpaliwanag na siya ay nakarinig sa kanyang opisina ng musika tuwing Sabado sa loob ng isang linggong nakalipas. Kanyang narinig ang musika kung Sabado. Si Shakuntala ay bumalik sa bahay-sambahan ng 2 Sabado magkasunod upang makinig ng musika. Sa pag-aawit ng choir, kanyang tinitingnan ang songbok ng kanyang nakita sa isa sa mga upuan. Kanyang nalaman ang mga pangalan ng 2 mga awit na nakapagpakilabot sa kanya. Iyon ay mga himno ng The Old Rugged Cross at Be Still My Soul. Nang pangatlong Sabado, siya hindi nakinig sa musika kundi nag-stay siya para sa sermon tungkol kay Jesus. Pag-uwi ng bahay, siya ay nag-isip at aking nagustuhan ang narinig ko sa bahay-sambahan tungkol kay Jesus. At dahil nagustuhan ko iyon, bakit ako'y mayroon pang mga larawan ng ibang Diyos sa aking bahay? Kanyang pinagtatanggal ang mga larawan at ipinamigay. Siya ay patuloy na pumunta sa bahay-sambahan tuwing Sabado at palagi pa rin siyang kinikilabutan habang nakikinig sa musika. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pastor ay inanyayahan siya na isama ang kanyang pamilya. "Huwag kang mag-aalala, siya ay darating." At sila ay nagsirating. Ang kanyang mga anak na lalaki na si Joy ang naunang dumating at ang kanyang mga apo na rin na naging interesado. Maging ang kanyang kasambahay ay nagsimula ng dumalo. Nang matapos ang pag-aaral sa Biblia, ibinigay ng pamilya ang kanilang mga puso kay Jesus. Si Shakuntala ay naging masiglang kaalim na iglesia at isa sa mga apong lalaki ngayon ay naglilingkod bilang youth pastor sa kanilang iglesia. Ngayon, si Shakuntala ay may 84 na taong gulang na retired na sa kanyang trabaho sa advertising. Ngunit siya ay nanatiling nagpapasalamat sa musika na una niyang narinig noong 2005. Ito ang umakay sa kanya patungo kay Jesus. "Ako man ay kinakalibutan pa rin hanggang ngayon kapag aking narinig ang mga umaawit," ang sabi niya. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa semestreng ito ay tutulong sa pagpapatayo ng bagong Central English Church para sa kongregasyon ni Shakuntala sa Bengaluru, India. Salamat sa inyong masaganang handog sa March 13 na nagpagdadala ng magandang ebanghelyong musika at maaari makapagpanindig balahibo sa marami pang mga tao sa Bengaluru. Unahin palagi ang Diyos.